Sa ikalawang araw ng pag-iral ng no-contact apprehension policy sa Metro Manila, tila tumino ang dating labu-labong trapiko sa Commonwealth Avenue. Pero nagpa-traffic naman daw dyan ayon sa ilang rider. Pinuna rin ng ibang motorista ang pagbabalik ng odd-even scheme sa EDSA kasabay ng number coding. May report si Joseph Moro. Day 2 ng NCAP o No Contact Apprehension Policy sa Commonwealth Avenue parang na-magic ang traffic. Tila sumunod sa kanilang lane ng mga motorista na dati labo-labo sa kalsada. Makikita natin na pag may nakatutok na CCTVs, marami nag-iingat at sumusunod sa batas trapiko. Kaya palang sumunod ng ating mga kababayan ng motorista pag meron pong nakatingin na hindi po namin kaya mano-manong gawin. Sa ngayon, ang mga lalabag padadalhan ng notice of violation via mail. Pero sa susunod na linggo, ilulunsad ng MMDA ang text alert at website para mas mabilis maabisuhan ng paglabag ang mga motorista. Babala ng MMDA, huwag sundin ang isang umunong link kung saan pwede raw malaman kung may violation ka. Kung gusto namang i-contest ang pagsita, imbes na pumunta sa MMDA, iscan na lamang daw ang kanilang QR code. Pwede rin nilang hingin yung actual CCTV footage noong violation. So the resolution of the contest can happen online. Pwede tayo mag-back and forth. Yes, online lahat. Ayos daw sa mga rider ang NCAP pero may napuna sila. Traffic, bagal po yung usad ng daloy sa motorcycle lane. Nagkukumpul-kumpul lahat. Malapit lang yung pupuntahan mo, tumatagal ka rin ng oras. Parang pila kayo. Kasi para kami pumipila. Pinuna rin ng ibang motorista ang odd-even scheme sa EDSA na ibabalik sa June 16. Meron pa kasing number coding. Ang mangyayari kasi halimbawa kung nagtatapos sa 7 ang plaka mo, bawal ka tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa EDSA dahil sa odd-even scheme. Pero sa ibang kalsada na number coding pa rin ang umiiral tuwing Huwebes ka lamang bawal. Ang beses na lang nila magagamit yung sasakyan nila sa EDSA. Correct. Ganon. Hindi po ganon. Hindi siya on top. It will replace. So sa EDSA, ang magro-rule na dyan ay yung odd-even. Okay. All other roads, yung regular na number coding. Yung mga tatawid lang ng EDSA, hindi babaybay. Like kunyari, Ortigas. Pupunta ka sa kabilang side, tatawid ka ng EDSA. Hindi yun violation. Hindi ba hassle? Hindi hassle. Depende kasi mas maganda nga yun para lumugang EDSA. Nagiging parking na I-exempt sa odd-even ang mga electric at hybrid car, TNVS o Transport Network Vehicle Service at mga motorsiklo, mga pa-ride-hailing service o pribado. Kanina sa pagdinig sa Senado, sinabi ng DOTR at San Miguel Corporation o operator ng Skyway na inaaral pa kung paano gagawing libre ang toll kasabay ng EDSA rehab. Pwede raw palawigin ang concession agreement para hindi na magbayad ang gobyerno ng ililibreng toll fee sa loob ng 2 taon. Ayon sa MMDA, sa halip na 1 linggo lamang yung dry run ng odd-even scheme sa EDSA, ginawa na nila itong 1 buwan simula sa June 16. Ang ibig sabihin, sisitahin, papadalhan pa rin kayo ng notice of violation pero hindi nyo kailangang magbayad ng multa. Ito raw ay ginagawa nila para masabayan na rin yung paglilibre ng toll fee sa ilang bahagi ng Skyway. Aaralin din daw ng MMDA kung mas mainam bang imbes na 24 oras ang odd-even sa EDSA, may window hours na lamang. Pag nakita po namin na by 10 o'clock, pwede nang lumuluag na, baka pwede tayong mag-window ng between 10 to 5, 10 p.m. to 5 a.m. Inilabas na ng MMDA ang ilang rerouting scheme nila sa mga mapapilitang umiwas sa EDSA. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.